Okay mga kabihero, tayo po ay nandito sa Barangay Pinagbuhatan sa lungsod po ng Pasig. Susundin po natin yung isang pamilya na magsasagawa po ng kanilang summer outing doon po sa Dalilis Beach Resort po ito, na matatagpuan po sa lugar po ng Matabungkay sa bayan po ng Lian, Batangas mga kabihero. So overnight po ito, hanggang bukas po tayo na magbibigay serbisyo po sa Pamilya Luntok. Pamilya Luntok po yata ito kung hindi po ako nagkakamali, mula po dito sa Pinagbuhatan na Pasig. Unti-unti na pong nagsisidatingan yung mga membro po ng kanilang pamilya at kinukumpleto lang po natin sila. At sa oras po na makumpleto ay agad na po tayong magtutungo ng Lian, Batangas mga kabiyahero. Sa oras po na alas 10:30 ay narating po natin itong resort ng Dalili dito po sa lugar ng Matabungkay mga kabiyahero. Umalis po tayo bago mag alas 7 ng umaga doon sa Pasig at nagkaroon po ng kaunting stopover sa lungsod po ng Tagaytay, kaya medyo delayed po ng kaunti yung ating biyahe mga kabiyahero. Okay, tara, silipin po natin kung ano po bang mayroon dito sa Dalili mga kabiyahero. Pare ko ako video ha. Okay, nagpaalam po tayo. Bumalik po tayo dito sa Lilis Resort. Dito po natin binaba yung ating mga pasahero kanina. So ito po yung kanilang kinuhang exclusive na gagamitin nila para ngayong araw. Magkano kuha nyo dito sa exclusive yung kuha? Ay, wait lang. Hindi ko po alam eh. Magkano na? So maliban po sa dagat, mayroon po silang freshwater swimming pool. Per pack? Please no. Okay. Tapos na ako kumain. Bago matindi kalakihan, 5 feet po yung sukat. Wait, kayo nino. Baka biglang makawala pong tubig. Ito po tayo sa dagat. Pag kinukuha yung ganitong buong binyo, magkano yung kuha nyo? 45K ha? 45K overnight. Naka-exclusive yun. Okay. Para just in case may magtanong na. Kunin ko mamaya yung inyong kukunin ko mamaya yung inyong number ha. Para maisabit natin sa vlog ko ha. Okay. So bali 6 na kwarto yung buong bahay na yan. Kasama doon sa 45,000. Okay. Sige. Thank you. Okay, sir. Tiya, mamaya na po. Mamaya po, punta muna ako sa dagat. Ayan, niyayaya na tayong kumain. Okay, ito po yung way patungo po sa dagat. Kinakailangan po nating lumabas nung kanila pong bakuran. So ito pong ating dadaanan. Mayroon pong isang medyo pwedeng paglaruan po ng volleyball sa area na ito mga kabiyahero, bago po tayo makalabas ng gate. So pwedeng mag volleyball kung mahilig kayo sa outdoor na laro mga kabiyahero. So ito na po sa gawing kanan yung ating dadaanan palabas po ng dagat.
Para daw po sa pansiguridad, ang gate daw po na ito ay sarado mula sa alas 8 ng gabi at nagbubukas lamang po pagdating ng alas 5 ng umaga. So yung kanila pong resort ay may ilang blocking distansya po patungo doon sa mismong dagat, mga kabiyahero. So puro private resort po yung ating dadaanan, at siguro yung pong mga nasa mismong seafront ay baka iba rin po yung presyo. Halos may dalawang resort po na distansya yung ating pinuntahang resort, yung Dalili, mga kabiyahero. At sa ating pong pagtatanong kanina, mga kabiyahero, doon po sa Dalili may dalawang building po doon na binubuo po ng 6 na kwarto. Full air condition daw po yon, at ang babayaran daw po sa overnight ay halagang 45,000 pesos. So kung gagamit po ng kalan, magdadagdag po ng 200 piso para po sa paggamit. Okay, nandito na po tayo sa tabing dagat, mga kabiyahero. Napakarami pong tao dito sa gilid, pero kapansin-pansin po na wala pong mga cottage sa gilid ng dalampasigan. Hindi po katulad sa ibang resort. Ang uso daw po dito ay mga balsa. Ayan, ang isa daw pong balsa ay nagkakahalaga ng 4,000 pataas para sa maghapon ninyong paggamit. At kapag peak season daw po ay tumataas ng halagang mahigit daw po sa 5,000 ang bawat isa. Pero kung ayaw naman po ninyong magrenta ng balsa, ay pwede rin naman daw pong maligo dito sa gilid at bumalik na lang po kayo kung saang hotel po kayo naka-check-in, mga kabiyahero. Kasi public nga po itong dagat at kahit sino po ay pwedeng maligo ng walang entrance, mga kabiyahero. Doon naman daw po sa mga balsa ay maaari daw po kayong magluto o mag-ihaw. Mayroon daw pong pwedeng gamitin na area. Malalaki naman po yung kanilang mga balsa. At napapansin po natin na para pong pwede rin kayo magpalit ng damit doon sa mismong balsa. Bawat balsa po ay ating napapansin, natatanaw po natin na parang may maliliit po na cubicle, mga kabiyahero. At kung gusto nyo pong maligo na talaga dito sa gilid, ay po pwede naman. Napakalinaw po ng tubig at wala na rin po kayong extra babayaran. Kasi nga po yung balsa po nagre-range po ng 4,000 papataas ang halaga para sa maghapon po ninyong paggamit. Siyempre yung 5,000 po, 4,000 ay medyo masakit na rin po yan sa bulsa. Okay, mula po doon sa tabing dagat, tayo po babalik na doon sa Lilis Resort. So yun hong Dalilis ay hindi ho siya mismong beachfront. May halos 2 bloke pong distansya bago po natin marating yung dagat. At napansin ko na karamihan po ng cottages doon po sa tabing dagat ay balsa po yung ginagamit. So hindi ko lang natanong kung kinakailangan nating magrenta ng balsa. Hindi yata kasama sa package yung balsa, mga kabiyahero. Nandito na po ulit tayo sa loob ng Dalili. So kukunin po natin yung inihandang merienda para sa atin. Kanina po tinatawag tayo, sabi ko saglit lang at kukuha po muna ako ng video dun sa dagat, mga kabiyahero. So nandito na po ulit tayo sa loob.
Bali, ito kasama sa nirintahan nyo? Hindi. Yes. So sa 45,000 na ibigay na presyo sa overnight, itong dalawang building na ito, ma-occupy na ng magrenta. Oo. Lahat. Mura din Pero yung balsa, iba ang presyo? Pag magre-renta kayo ng balsa, iba ang presyo. Iba na yung ano niya may ari. Pero wala nang interest sa dagat. Wala. Ah. Okay, merienda po tayo. Binigyan po tayo ng ating mga pasahero ng ating merienda na mukhang napakasarap na spaghetti. Mga kabiyahero.